nararamdaman ko na naman, sasabihin na naman, bakit na naman natin siya ginagawang topic? Gigil na gigil pa naman sila pag ginagawa natin topic ito. Sino? Yung mga ano? Diba? Delusional fans? Yung mga delusional fans, galit na galit pag ginagawa natin topic ng babaeng ito. But, kailangan talaga gawing topic dahil may tumanggi at may nagtanggol na hindi siya preggy. This is Alan Ignacio, the name that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching The Kitty Show. Tarayan na tala kaya ng Showbiz Edition. Mare, ano na naman ba itong ingay na ito na pinagmumula ng babaeng ikaw na nga magkwento? Hindi ko nauunawaan kasi bakit may ganitong Hindi kasi di ba si Kim Chiu na palaos na charot? Ano? Kasi nachichismis na buntis. Happy naman ang lahat ng Kim Pao na buntis na siya. Oo. Naglululundag nga katuwa na buntis na. Oo nga kasi all because yung parang may naka ano dito na na jacket. Oo. Diyos ko, meron pa kang gumagawa ng kwento. Napanood ko sa social media na pinagdidiinan talagang buntis na si Kim. Diba? Na parang 100% siyang sigurado na buntis na talaga si Kim. So, paano naitanggi na buntis siya? Kasi there was this fan. Isang nurse. Okay. Taga Pilipinas, taga ibang bansa? I don't know and I don't care. Okay. Ano, tawag nun, nag-comment sa isang parang thread yata yun sa social media na parang she was 100% sure 100% na buntis si Kimberly. Si Kimberly. Eto na mas nakakaloka. Willing siyang isauli ang kanyang nursing license. Talaga, to prove her point. And to prove her truth. Okay. Sumagot si Sian Dominguez. Sino muna si Sian Dominguez? Co-host ni sa It's Showtime. Starlet. Ano munang version ng pagka-Starlet nito? Sinagot niya yung Hindi, ano munang Starlet si Sian? Do we rank her? Ano siya? Intergalactic, Universal, Pine Tree, Celestial. Charot! My God! Diba? Diyos ko! Hindi mo kinaya? Nakakaloka. Pala sa pagka-Starlet. Kasi ginagawa natin siyang source. Kasi di mo tayo mapapaya ito, Mari. Celestial Starlet. Ginagawa natin source. Pine Tree na lang. Pine Tree na diba? lang. Okay. So, ang Starlet of Pine Tree proportion na to, anong drama sa buhay? Sinagot yung nurse. Yung nurse na? Parang sabi niya, ay nako, soli mo na yung lisensya mo. So, indirectly, she's telling na Kim is not pregnant. Di ba yun ang nun? Yun ang subtext doon. Humirit pa ba yung nurse? Yung isang humirit. Iba naman humirit. Ibang tao na naman to. Ibang nilalang. Sabi niya, hindi ka na-inform ni Kim? Sabi niya ganun. Okay. Sinagot na naman ng Sian Dominguez. Bakit ikaw na-inform ba? Tara. Diba? So marami yan. Yan lang mga na-recall mo. Ang question, bakit sure ang Kim Pao fans na nasa interesting stage talaga si Kimberly? Saan lang gagaling tong katutunghanang pinaglalaban at pinanghahawakan nila? Alam mo kasi, fans are always delusional. Okay. Number 2, di ba, I find it quite imbecilic na they were claiming without substantiating their claims. Okay. Di ba? Kung nagbigay sila ng halimbawa kasi, kunwari, ano yan? Ultrasound. Ultrasound photos. Diba? Nurse siya. Diba? Dapat siya yung nasa ospital, siya yung attending nurse. Dapat gano'n. Ng copy. Dapat may official diba? Ito po ang totoo. So, ang nangyayari, these fans are degraded to gossipers. Yun ang nagiging nila. Yun ang nangyayari sa kanila. Diba? Level nila. Level nila. Mga katkatera, chismosa lang talaga. Kasi, dapat nag-claim kayo, voucher claim, yung proof, di ba? Show proof. Di ba ganun lang naman yon?
ang curious pa ako, why is Kim not stopping her fans to spread false hopes and rumors? Kasi, di ba, I'm sure, lahat ng artista may ganitong klaseng kontrata, may ganitong ganyan, may ganire, may ganyan, may mga clauses. Eh, ito pinagkakalatan ng mga fans mo, your rabid fans at that they truly believe you are pregnant. Why is she not calling their attention? Eh, siya yung para at the end of the day, siya ang Because she pwedeng wants attention to herself. Oh, really? Di ba? Kasi, come to think of it, she came from a very bad publicity because of the Riza May Dizon issue. Di ba? So, being talked about in a different light. Makes her float names. Makes her name floats surface again. Di ba? So, unti-unting nabubura the bad image that she unwittingly made for herself because of the Riza May Dizon issue. I'm getting that point. Pero still, you are pregnant, supposedly, and allegedly, ang dating pa rin nun, you are pregnant out of wedlock. So, paano mo naman makasabing nakakalinis ng imahe yun, yung buntis ka, nananawalig ang mga taong buntis ka. So, buntis ka, hindi ka pinakasalan? Di ba may naunang chismis na kasal na sila sa again, US? Sabi nila yun. Pero still, sabi mo nga, paano nyo, hindi nyo naman kinasubstantiate. Alam mo kasi, di ba, delusional nga yung mga fans. Hindi mo ba naintindihan? Ang unang pinakawalang kwento, kasal na sa Amerika. The second story now that is coming over and over again is buntis na. So, may third pa yan. May third installment pa yan. Manganganak na. Di ba yung ganon? Manganganak na. Whether it's true or not, walang pakialam ang mga Kim Pao fans. For as long as their idol is being talked about, and for as long as their idols are happy. Di ba? Di ba? Ganon? Di ba kasi, if I were Kim, the first thing na narinig ko o nabasa ko na nachichismis na kasal ako, at hindi ako kasal, I will outright call out those who says na or spreading the rumor that she's married. Na married. Meron sa ni Paolo. Kasi itong mga delusional fans, alam mo kung gaano ka syunga. Sabi mo nga kanina, there are clauses, there are contractual obligations for an endorser. Kung chinichismis na mga fans, nakasal na si Kim Chiu. Tapos sa kontrata niya, dapat single siya. So you are fanning the advertisers. Saka nilalaki niyo si Kim sa alanganin. Di ba? Di ba? Buti wala nakakaisip. Naku, buntis pala tong ating Tapos pang pang single yung product, di ba? Parang pwedeng mangyari because of your pagkakalat nyo ng mga pakikialam nyo. Pwede ang advertisers, yung mga may hawak na contract kay Kim, imbestigahan nga natin kung totoo to. Oo nga eh. Diba? Dahil, siya nga yung mga Kim Pao fans, hindi nila naiisip yan. Hindi nila alam na niluluto nila si Kim sa sarili nilang mantika. Kasi, hindi nila alam the nitty-gritty of this business. Hindi nila alam the nitty-gritty of contracts. Di ba? Pinapaikot nyo na buntis. Paano yung mga sinarang kontrata na she should be single? Di kayo sumisira sa idol nyo, dahil sa kapangahan ninyo. Di ba? Ako, also, tanga na nga ang mga fan, tanga pa rin si Kim. Kasi kung matalino ka, pagkasabihin mo ang mga fan mo, sasabihin mo, uy, huwag naman ganyan na mga inilalabas nyo. May kontrata ako, malalagay ko sa isang senaryo na wala akong kaalam-alam, bigla na lang ako mawawala ng kontrata or madidemanda ako dahil pinagpipilitan yung buntis ako.
Hindi ba? Hindi kasi pwedeng, pasaya naman ang mga fan ko eh. Ano ba naman gawa nila ako ng ganyan? Basta happy sila. Di ba kayo yung context kung sagot niya kay Vice dati? Yeah. Di ba? Hindi pwedeng happy lang ang fans mo. Nakisira ang pangalan mo, nakisira ang pagkababae mo, nakisira ang pagkatao mo. Happy lang ang fans mo, okay ka na? Deserve nga na lang isa't isa. Tangang idolo, tangang mga fans. Ay ko. Diyos ko, di ba? Ay, di ba? Oh, Well, sabi nga sa Temptation Island, Oh. ni Azenit Briones, birds of the same feather flock together. Aray. And on that note, inaanyayahan po namin kayo manood sa The Kitty Show na pinapalabas tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon sa aming Diario Tirada YouTube channel at of course aming Facebook pahina. Ito po si Alwin Ignacio, and you that you love. Kasama ko aking kamaring Ultra Maldita. hi, this is Alex Brosas. Salamat po sa pagsama sa amin ngayong linggo, sa panonood, at syempre, sa pag-subscribe sa The TT Show, ang Tarayan at Halakian Showbiz Edition. Hindi ba? Gusto niyo yung birds of the same feather flock together?